ang issue ng malaganap na panunumbalik ng tinatawag nating large-scale and systematic corruption. The issue of impeachment being used as a tool for political demolition job and political paralysis na ginagamit ngayon ng gobyerno laban sa kanilang mga political na mga competitors. So malinaw na doon papunta ang malalaking issue na panghahawakan ng mamamayan when they weigh in their decision kung sino mga kandidato ang pipiliin nila. Nakikita niyo po ba na ikukonsidera o isasama nila sa mga botante sa pagpili ng mga iboboto sa darating na halalan ang issue po patungkol dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte? So kumbaga, kung ang mga kababayan natin ay ayaw na ma-impeach ang pangalawang Pangulo, meron siyang pipiliin or iboboto sa kung sino yung tingin niya ay makakatulong sa pangalawang Pangulo. Maaari din na pipili ang isang botante na sa tingin niya susuporta dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa inyo pong nakikita ngayon, ganito po ba ang magiging hakbang ng ating mga kababayan? Napaka-crucial nitong 2025 midterm elections? Yes. Hindi maiiwasan that the issue of impeachment pending at the Senate against the Vice President kay Sara Duterte will take a major political center stage in the consideration of the voters when they go for voting sa magiging komposisyon ng Kongreso at Senado. I agree. Sapagkat ang impeachment na ito ay isang usapin ng pagpapakita kung nararapat ba na ito'y gamitin upang tanggalan ng mandato na ibinigay ng mga mamamayang Pilipino na mga botante with more than 32 million ang bumoto, the highest so far na votes garnered by a public official noong 2022 elections ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Marapat ba at makatarungan at matuwid na gamitin ang impeachment proceedings na ito para tanggalin ang mandato na yon? I think that is a crucial, you pointed out correctly, Brother Admar, na ito ay magiging center stage ng mga political attraction in the campaign sa kanilang mga pagkuha ng sentimento ng mga botante. At pangalawa, maliban sa impeachment issue na ito, that will help form and shape the political decision ng taong bayan at ng mga botante, ay ang issue ng malaganap na panunumbalik ng tinatawag nating large-scale and systematic corruption. And dyan pasok na pasok ang nagugustuhan ko personally at kami sa Ipanaw Sambayanan na agenda ni Pastor Kibuloy. Yung zero corruption agenda, siya po ang may malinaw na inilapag tungkol dyan. And I think it makes him as a standout candidate na kahit siya po ay nasa piitan ngayon at nasusuppress ang kanyang kalayaan sa pagpapahayag at pagpunta sa mga electoral activities na ito or political activities, malinaw po na aside from the impeachment issue, mag-take center stage po para sa proseso ng pagdesisyon ng mga botante ang issue ng panunumbalik at muling paggalakas ng systematic large-scale corruption sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, and it will be a determining factor alongside the issue of impeachment being used as a tool for political demolition job and political paralysis na ginagamit ngayon ng gobyerno laban sa kanilang mga political na mga competitors. So malinaw na doon papunta ang malalaking issue na panghahawakan ng mamamayan when they weigh in their decision kung sino mga kandidato ang pipiliin nila, Brother Admar. Sir, bago lang tayo magtapos, mayroon bang mga, hindi ganito na lang, pakipangalanan nga yung mga bagong party list na aliado ng CPP, NP, NDF bukod po sa alam na ng Pilipinas na Makabayan Bloc. May mga bago ba, sir? Pakilatag. Ang konfirmado pa rin po, hindi binibitawan ng Communist Party of the Philippines, ng NPA at ng NDF ang kanilang urban infiltration. At isang instrumento nila sa urban infiltration and government infiltration nila
ay epektibo nila nagagamit until now, ito yung party list system na nagagamit nila during elections at nakakapasok sila direkta formally and officially into the corridors of power of the government. Apat po ang nananatiling kontrolado nila at sila talagang bumuo based on my direct knowledge and direct participation sa aking pagiging dating kadre ng CPP, NPA, NDF. Number one, bayan muna. Ito po ay nananatili na kontrolado ng Communist Party of the Philippines at ito po ay urban operation component nila sa pag-infiltrate ng government at ng pagre-recruit sa urban areas. Ito po ay direct na pahayag ni Ka Eric, no, in order to protect the SMNI and your program. Direkta ko po itong testimonial at ako po ay mayroong judicial affidavit na in-execute several times over hinggil dito sa tanong mo na yan, Brother MJ. So ang bayan muna po ay nananatili na isang aktibong urban operation component ng CPP, NPA, NDF na nagkukunwaring party list pero sila ay pinapatakbo at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines konektado sa New People's Army at sa NDF. Ulitin ko, based on my direct personal knowledge yan dahil bahagi ako sa bumuo niyan when I was still with the Communist Party of the Philippines sa NPA at sa NDF. Number two, ito yung Gabriela na tinatawag naming Gabriela NPA Lovers Party List, no? Nandyan pa rin ito. At ang pangatlo, maliban sa bayan muna, Gabriela, ay ang Kabataan NPA Recruiter Party List. Hindi lang po si Ka Eric ang nag-identify nito. Nung nakaraang 2 buwan o 3 buwan lang, nagkaroon ng Senate revelation dyan, ang iba pang mga kadre na naging bahagi mismo ng Kabataan at na-deploy doon papunta sa NPA at naging organizer sila ng Kabataan Party. So Kabataan NPA Recruiter Party List. Ang pang-apat, ito pong Alliance of Communist Teachers na kung saan po isa ito sa talagang tinarget ni Vice President Sara Duterte when she was the DepEd Secretary. Na ito po ay nag-infiltrate sa schools, sa high school, sa mga guro, sa kabataan, kasama po itong Kabataan Party na direktang nag-infiltrate sa mga sektor ng kabataan at edukasyon na nagagamit nila. So apat po ito at mayroon silang mga nakikita nating ini-infiltrate indirectly. At hindi ko na muna pangalanan para hindi rin po ma-jeopardize ang verification and validation or vetting ng ating security forces and security sector and intelligence communities. Now you understand mga kababayan, sa tanong na ito ni Brother MJ, bakit kailangan ang confidential fund? Bakit mahalaga ang intelligence fund? Even to a civilian office like the Vice President's office at the DepEd Secretary siya noon, sapagkat ito pong binubulgar ni Ka Eric at ng libo-libo mga kadring kagaya ko po, ay napakahalaga po na dapat mailantad, makuhanan po ng karampatang impormasyon. May mga informants na kagaya namin na pwedeng ako po ngayon ay si Ka Eric, bukas ako ay si Mary Grace Piato sapagkat yan ay protection for the confidentiality and security of our person at safety namin yan. So hindi po yan ibig sabihin na nagnanakaw ng pera ang Office of the Vice President o ang DepEd Secretary Office noon dahil may mga alias name. That is exactly the mode of security protection of confidentiality of informants kagaya ni Ka Eric. And I used to do that also during my time na tumutulong ako sa pag-identify ng mga organisasyon, individual at mga personalidad na bahagi ng communist terrorist group designated already by the government at ng iba pa mga bansa na nag-ooperate sa urban areas. Ang tanong na ito ni Brother MJ is very crucial. Huwag po tayong makalimot na hindi bagamat sila ay nasa Kongreso at sa gobyerno, itong tatlong naiwan pa, ay sila ay nasa gobyerno na. No, they are joining the government in order to destroy the government from within. At hindi pa ako mag-aalangan, kami, on my part, hindi po ako mag-aalangan na maninindigan na yan ay mailantad. At yan po ay utang na loob namin, mga kababayan, kay Pastor Kibuloy at sa SMNI for taking the courage and extra mile of dedicating this network and the program na binuo ni Pastor Kibuloy voluntarily
supporting this kind of very crucial public information and awareness campaign na nakatulong po upang maiangat ang kamalayan ng mga mamamayan, ng mga magulang at iba't ibang sektor upang mapigilan po ang recruitment at infiltration sa iba't ibang sektor, kagaya ng aming discussion ngayong umaga na ito sa mga party list na kontrolado at pinapatakbo pa rin ng CPP, NPA, NDF. Ang findings na ito, kay Eric, lalo na yung paglalahad ay backed by the military and the former President Rodrigo Duterte, yung pagtukoy sa mga miyembro ng Makabayan Bloc. And siguro, alam naman na siguro ng NTF-ELCAC, yung mga nakikita nilang mga bagong party list organization na maaaring gamitin na naman para sa mga galaw ng mga makakaliwa, ka Eric. Yes, agree ako dyan, Brother MJ, Brother Admar. These are already vetted at i-emphasize ko muli sa puntong ito, yung pag-reveal na yon, ito po ay may kaakibat na pag-execute. Sinumpaan ko po ito, namin, marami pang iba, ang ganitong mga impormasyon sa isang judicial affidavit. At ito ay submitted sa Anti-Terrorism Council, submitted sa National Intelligence Coordinating Agency, at yan po ay under oath at pinirmahan namin at subscribed. Duly notarized po yan at itinaya namin ang aming pagkatao at buhay dyan, kaya hindi po ito gawa-gawang kwento. At pangalawa, doon sa mga tinatarget na maging kaalyado ng CPP, NPA, NDF, aside doon sa 4 na party list na tinukoy natin, yes, tama ka, Brother MJ. There are already vetting process about that. And ang iba, hindi naman talaga CPP, NPA, NDF kaagad. Pero marami doon ay mga dating nasa CPP, NPA, NDF. Ang isa dyan ay nahuli nga nung nakaraang 2 linggo sa isang police operation dahil may standing warrant of arrest siya. Hindi ko na po i-mention ang pangalan niya at ang party list niya. But these are not directly CPP, NPA, NDF related, but somehow mayroon po silang mga alliance interaction. At ang nakakabahala, gusto ko tong i-take ang opportunity briefly, Brother Admar and Brother MJ. Kapag nakapasok po sila sa Kongreso, they can now access officially public funds. And for the last 21 years, kinocompute ko, bago tayo mag-interview ito, aabot po sa mga 15 billion pesos ang pondo from 2001 to 2024 na nakuha po o na-access ng CPP, NPA, NDF through their party list. At every year, hindi po bumababa sa between 300 million pesos to 500 million pesos average na na-access nila at umaabot pa minsan sa 700 million pesos. In fact, yan po ang tumutulong sa amin nung nasa NPA kami, maliban po sa extortion na nakukuha sa mga kontraktor, mga minahan, mga telecommunications companies at mga politiko at negosyante, ang party list at pondo ng gobyerno mismo ang pinagkukuhanan po ng aming allowances sa New People's Army even if kami po ay nasa armado na. And I can attest to that, and I also declared a judicial affidavit to that sa Anti-Money Laundering Council at sa Anti-Terrorism Council. Maraming salamat po kay Eric sa inyong pong panahon at mabuhay po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat, Brother Admar, Brother MJ, and mabuhay po ang SMNI at ang Pulso ng Bayan. Mabuhay po si Pastor Kibuloy, ang totoong nagtatanggol at nanindigan para sa demokrasya, kapayapaan at seguridad ng buong bansa. Maraming salamat, and let's pray na mabibigyan po ng pagkakataong si Pastor ay makahalubilo niya po ang mamamayang Pilipino na makapangampanya din po. Sana siya, sapagkat hindi po siya convicted, akusado lang siya, at yan ay karapatan din po niya. Maraming salamat, Admar and MJ. God bless the Philippines.